At ang ako nag-pop up sa FB ko yung tala, go for it. Hindi ako nagkaroon. Okay, a blessed morning to all of us, and of course, a happy morning to all of us. Our time is 11:00. Sobra-sobra na itulong ng tala. Kaya sa tala, buo ang tiwala. So, atong ginapangumusta ang ato ang mga kaigsuunan gikan sa tanan ng mga district. Okay, from District 1 up down to District 12. So, ato silang ginapangumusta. Ang Diyos kanunay, ang grasya sa Diyos mag-uban ka natong tanan. And of course, atong ginapangumusta ang atong mga national officers, ang atong mga board of trustees, atong ginapangumusta. Welcome na to sa ato ang The Morning Talk, especially sa ato ang presidente, walay lain kundi si Pastor Barangot, Michael Barangot. Kumusta? And we welcome you diha sa ato ang The Morning Talk of the Church of God 7th Day, Tambulig, Philippines. And ang Diyos magapanalangin sa inyong mga pagdumala diha sa national office. Okay? So, ato pong ginapangumusta shout out to Brother Jason Lidres. Okay, thank you so much for the time we talked together kagabi. Thank you so also. And of course, salamat usab sa ato ang Sister Juliet Picanya. Okay, nagsugod na mi so later on. Sa dudugan nagsugod na mo, wala pa karon yun. Nagsugod na ta karon. Okay, so pangumusta na to ang tanan ng mga kahigalaan, mga igsoon sa pagtuo, mga ka-networks, mga ka-associate ug sa tanan pang mga link na to diha sa atong mga pagtuo o sa atong mga ka-churches. Okay? At ang ginapangumusta si Evangelist Postrero of Agozan. Okay? O Brad Asser Postrero at ang ginapangumusta. Of course, ang natuwa usab ng mga kaigsuunan, mga kaigalaan sa diya sa atong online, no? Sa atong mga Facebook, shout out tanan o ingon usab sa ato ang brother missionary Pastor Ariel Cabardo, muli nakakaron. No? So, nasa karon sa District 1. Kumusta? And God bless sa inyo nga mga pag-visit din ng dapita usab. Okay. Ato pong shout out bisan pa ang tanan atong mga kaigsuunan diri sa Manila. Okay, to all the Manila silang Sister Mary Jane, no? Selgas ug siyang bana si Van, ang tanan ng mga Selgas family nga naa din sa Malabon o sa Quezon o sa different area of Luzon. Okay, atong welcome sa The Morning Talk. Atong mga kaigsuunan sa Davao, atong ginapangumusta usab mga Parangan family, Labi family, Poliescas family, unsa pa? Dapat diha mga Fuentes family, sila si Chavez family, sa tanan ng mga church nato din mga lokal atong shout out o atong welcome there sa The Morning Talk of the Church of God 7th Day o sa tanan, no? Panpadihan nilang Sister Litrell o daghan pa. Okay. Atong ginapangumusta ang tanan din nato ma-mention ang tanan nga naabtan din ni karon sa ato ang live broadcast diri sa ato ang The Morning Talk of the Church of God 7th Day. Ato pud nga special mention, shout out nga to ka Sister Edelina Cabal. Welcome. She's here now. Okay, nindot ang ato ang Monday morning karon kay syempre nata sa mga doctrinal review, doctrinal topics nga which is very crucial and which is very important in our beliefs because this is the fundamental beliefs of the Church of God 7th Day nga ato po nang i-discuss karon mga igsoon. So every Monday na tayo mga doctrinal beliefs nga ato ang discuss diri sa ato ang The Morning Talk. And every Wednesday mo na ato ang daily life as Christian, as Church of God. Ug ang atong Friday is all about leadership, no? Atong mga topics about leadership. Atong gina-welcome ang tanan, especially sa ato ang mga kapartner diha sa ato ang The Morning Talk,
nga napanalanginan na usab sila sa Ginoo o bisan pa we keep on moving, we keep on preaching tungod kay naapod sila nagsuporta, no? Bisan na nagsuporta na to last week, napakapilin nyo na. Okay, thank you very much. God bless you more. Ako'y nag-sponsor na to itong paniod ko last time. Mapaniod ko siya. O siya, ako'y sponsor sa paniod ko ninyo today. So, padala po sila sa Gcash. So, actually, we are so blessed nga gi-blessed po mo sa Ginoo, no? So, atong mga sponsors, thank you so much. O atong ginapray kanunay ang kalambuan sa Church of God Seventh-day entire Church of God Seventh-day diri sa Pilipinas nga magmalambuon tayo soon, magmadasigon, whatever trials nga moabot, whatever mga circumstances, troubles, siyempre mga buhat ng nasa kaaway, so di ta magpadala niya na, no? Pasalamat ganita ka na tayo gitawag tested faith. Okay, tested faith. Dapat ang tinuod nga pagtuo, sinulayan. Okay? Kung walay pagsulay ni mo, makaingon ka, tinuod ka na yung pagtuo. Kaya mura magawa ko sulay. Pero naganit tayo mga pagsulay so it means to say, thank you Lord. Kaya sunod luyo sa pagsulay na idagang panalangin. Actually, salamat kaya kung anong dagan kung pagsulay. Kaya nakakano na mo, di ba? Muabot tayo ng mga panalangin. God answers our prayers. Okay? In the midst of the storm. Ikaw na kayo mga pangmusta ng batan. Kasi sa mga okay. Thank you kay Pastor. So, first of all, kumusta po sa kanang mga batanan sa District 2. So, siguro ang uban wala ka anhi sa pag-welcome or sa pag-like. Kaya bitawag na tong hi sa morning talk. So, muna nga, ubay-ubay po sa mga batanan wag yun nakakita sa kananaang live ta. So, na nato nga, good morning sa inyong tanan nga nakakaroon nga watch sa tong morning talk. So, i-greet ko din ako atong sa brother dito sa church, nagbilin siya karon. Siya si Brother Jay nga siya gyud nagdumala dito no. So, mo to siya nikapan. So, puli-puli may karon. So, karon ni nga pa. So, ako ana po. So, it's my time pod nga mo serve sa pastor sa morning talk. Pastor sa Ginoo. Ug dili lang mo sa Ginoo na sa day. So, sige. So, dagal kayong paan. Ano so pastor? Basing na kayo kaila dito sa Lake District ha. Murag dili ulo maka sa ilapas. Okay, daghang kay salamat no. So today, mga igsoon ko diya sa Ginoo, atong pagahisgutan ang mahitungod sa ang mahitungod nato sa gitawag natong doctrine nato nino nga how God challenges us. Okay, or how God challenges us. Giunsa ba sa Ginoo mga hagit sa Ginoo nganhi sa matag usa kanato. Okay? So mo ni ang ato ang paghisgutan karon tungod kay daghan kayong mga tao nga diin wala kuanan ni wala maka sabot kaayo kung unsa ning mga hagit sa Ginoo nga kanunay nato ning nadunggan sa matag simba nato o gitagaan ba nato kinigbili o nining kabuntagon makadugang ni siya sa atong knowledge about the challenges of God para sa ato, no? So, gani nining kabuntagon namlipayon diha punta ni action ng tatong ulan diri mga ison, pero in Jesus name nimbalik ang good weather. So, glory to God. Amen. So, hello, matutadiri, good morning, Pastor. Gikan ni Hitlina Kaban. Share your blessings, Pastor. Praise the Lord kayo kay taliwala sa mga pagluto sa ang panalangin sa Ginoo. Gibuo pod niya pag-ayo diha sa inyo tanan. More grace ninyo diha tanan. Dinha, Pastor, o sa tanan na naminaw sa morning talk. Okay, thank you for your morning blessings para sa mga. And of course, we share your blessings. Number one, we share our blessings through, of course, this morning, sa ato morning talk o sa pulong sa Ginoo. Okay? So, meaning, kabuntagon mga igsoon to open up our topic this morning, atong ipaandam ang Malakias, no? Malakay. Diha na to kwaon ang atong tinubdan sa ato ang pagahisgutan karon mga igsoon. Kaya nga naman, tining Malakay 3:7 to 12, no? Ato nang makita igsoon nga Matthew may malakay sa papas. So nga
importante ka ini kay sige na tagadungog ani Malacca stress city ngadto sa 12. So actually try to discuss to review again. This is somewhat doctrinal issues about tithing, about givings, and about many sacrificial offerings. Nga gani ang uban, they don't accept the tithings. Ang uban po, they still practice the tithings. So, unsa mo gyud, no? Ang ato ang mga stand na as a Church of God sa day, no? So, muna nga atong paminawon una ang ato ang Malachi 3 verse 7 and 8. 7 and 8, very good. Sukad sa adlaw sa inyong mga amahan, kamo magtipis gikan sa akong mga tulumanon, o wala magtuman sa kanila. Mga tumulan, bumalik kamo kanako, o ako mubalik ngadha kaninyo, nagaingon si Jehova sa mga panon. Apan kamo nagaingon diin man kami mubalik. So, makapangawat ba di ay ang tao sa Dios? Bisan pa ni ana kamo nangawat kanako, apan kamo na nag-ingon. Unsaon namo pagpangawat kanimo sa mga ikapulo o sa mga halad. Okay. So, diya ka karon maghisgot mga igsoon nga ipadayon nato sa 9 sa before ta mag-pray. Nalibi? Kamo gi panghirautan uban sa pagmanghiraot, maraot. Kay ako inyong gikawatan bisan kining tibuok nga nasod. 10. Dadaan ninyo ang tibuok nga ikapulo ngadto sa balay tibiganan aron nga adunay kalanon diha sa akong balay. O pinagi niini sulayin ninyo ako karon. Nagaingon si Jehova sa mga panon. Kung dili ba buksan ko kaninyo ang tambuanan sa langit o bubuan ko kamo sa panalangin sa pagkaagi na wala na unyay dapit nga igong kabutangan sa pagdawat niini. Amen. So, aron ta to open up this formal sa ato ang pagkahisgutan karon nga mga doctrinal points dinhi mahitungod sa challenges of God for us. Is let us bow our heads for prayer. Let us pray. Dear loving Father in heaven, Father God, we thank you so much and we praise your name because of your loving kindness to all of us, Lord God. As we open up this morning talk today, we ask and we request your Holy Spirit to be upon us, to open our hearts, our minds, in order for us to understand and your word, Lord God, and continue to speak to us as we continue also to listen to the discussions of your words. Father God, we praise your name again and again. Forgive our sins. In Jesus' name we pray. Amen. Oh, amen. So, mga igsoon ko diya sa Ginoo, atong naklaro kayo diya nga ang sa Old Testament, no, we will start in the Old Testament. So, atong i-consider mga igsoon kung giunsa sa Ginoo sa paghagit ang mga katawhan niya bisan pa didto sa Israelites nga diin iyahang gihakdak, iyang gipakita nga unsa ang ilahang kanabang pagkukulang sa Ginoo. No, ngano nga dili kaayo sila good relationship with the Lord, with our Father, it's because of their kanang kakulangon diha sa paghatag sa gitawag og tithes and offering. No, mo na mga igsoon ko sa Ginoo, gipaila sila sa verse 7 and verse 8, gipakita dito kung unsa ang ilahang mga kalapasan nga diin nakaputol sa relasyon sa Ginoo, no? So kung maputol ang atong relasyon sa Ginoo, Brother Joshua, so mo na mahitabo nga daghang kay kamalasan sa atong kinabuhi. No, managingon din nga I'm not so blessed even though I am a Christian. So, muna mga igsoon ko di sa Ginoo, kay ilang gigunitan ang mga ikapulo nga ihatag unta ngadto sa Dios. So, muna ingon ang Ginoo, nangawat mo nako. No, nangawat mo nako. Ano ka makapangawat nito sa Ginoo? Diha ka sa ikapulo. Daghan kayong mga ways nga diin makapangawat ta sa Ginoo. Una-una, atong time, atong talent, atong treasure, murag sa time gyud makapangawat ta sa Ginoo. No, sa yun siya. Remember the Sabbath day to keep it holy. Sa the seventh day is for the Lord. Unya ang sixth day para sa ato. Unya makawatan gyud ato ng seventh day. No? So muna nga speaking about the challenges of God, daghan gyud siyang challenges, but
karong adlaw, let's talk about God's plan for our money nga series. So, maghisgot ta how God challenged us. So, sa unang panahon, sila gi-challenge sa Ginoo nga una, gisultian sila sa prangka-prangka nga kamo nakapangawat kanako. Ug ningon to sila, asa man mi nakapangawat kanimo? Yung siya sa tithes and offerings. Okay. So, sa verse 9 and 10, giingnan ni Kuan ni sa atong amahan, no, matud pa niya nga kamo nangawat kanako. Pero gusto ang Ginoo makigrelasyon pagbalik diha sa mga iyang katawhan. No, sa verse 9 atong basahan. 8 and 9. 8 and 9. So, apan kamo magtipis gikan sa dalan, kamo magpagpandol sa daghana. Okay, 9 and 10. 9 and 10. Malakias 3, 9 and 10. 3 and 9 and 10. Okay. 10. Kamo gipanghimarautan uban sa pagpanghimaraot, kay ako inyong gikawatan bisan kining tibuok nga nasod. Okay, 10. 10. Dad-an ninyo ang tibok nga ikapulo ngadto sa balay tipiganan aron nga adunay kalan-on diha sa akong balay. O pinagi niini sulay ninyo ako karon. Okay? Nagaingon si Jehovah sa mga kanon, kung dili ba buksan ko kaninyo ang mga tambukanan sa langit, bubuan ko kamo sa panalangin. O sa pagkaagi niini wala na unyay dapit igong kabutangan sa pagdawat ninyo. Okay. Kani nga mga subject igsoon, kasagara, daghan kay nasakitan ni ani usahay, no? Sakitan sila, labi na kung ang nagdala ani nga mga topics, wala pud kayo gipasabot. O daghan pud kayong naay mga church nga halos pud ang ilang wali puros na lang gyud pud mahitungod sa tithing. So ang mga tao gipulan. Ang uban pud nga mga churches dili kay sila mo topic ani kay this is very crucial, no? Buti pasabot nga mahadlok sila nga masakitan baka ang mga tao. Pero kung diri imong makita diri sa 9 and 10 nga ang atong amahan sa langit, gusto siya makipagrelasyon pagbalik, gusto niya sulbaron ang problema. Mo na kanindot. Kay nakita dito sa 7 and 8, ang nakita niya kung unsay problema sa iyang mga tao. Always remember that God is willing to bless us. God is willing to bless you. God is willing to bless the whole nation of Israelites, di ba? So, sa diha nga gusto siya, apan dili niya ma-bless ang Israelites during that time because they are robbing God. Tungod kay ilang gikawatan ang Ginoo. No, muna nga giprangkahan sila sa Ginoo. Sakit din ang inyong tagkawatan ta, di ba? Masakit na. Labi na kung wakakabalo nga, nakapangawat ka. So, muna mga igsoon sa Ginoo, giingnan sila sa Ginoo, kamo, kung sa madaling salita, murag gisulti na lang sa Ginoo ba, ako na amoy daghang panalangin, una idaghang panalangin diri. Pero di nako mabuo gumikan kay nangawat mo na ako. There is something wrong with the relationship. Pareha nang gitawag din sa mga batanon, di ba, nakauyab mo. Pagkauyab, may nga nagbulag ni. Ano nagbulag man mo? Nag-cheat man siya na ako. Nag-cheat. Kanang word nga nag-cheat, pareha na sa nangawat. Nag-cheat. Okay. Manong nag-cheat man, nanikas man siya na ako. So, buti pasabot, pareha na sa pagpangawat. So, nadaot ang relationship ninyo mga uyab-uyab kay nag-cheat na third party. Bisan pa sa mga ninyo. No? So, dako kayong pagbulag. Anong nabulag kay ang isa ka party ning cheat? Buti pa sabot wala nagmatinud-anon, dili na siya faithful, is not faithful to his partner. So, mo na mga isoon na nabulag ang ilahang relationship diha sa Ginoo because of robbery. Muna nga ang Ginoo, because he is a God of relationship, dili siya gusto nga mabulag. Gusto ngita siya pamaagi. Gani niingon siya sa ilaha, giprangkahan niya nga kamo nakapangawat nako, pero pagka verse 10, ninhatag siya og ideya unsaon pagbalik ang relasyon. Amen? Di man pareha sa tao nga magbulag. Ang bata, bulag. Imuhan ang kaguran. Ako ning nigo. Di ba? Aywa? O hindi, naging mauli because of pride. Pero ang Ginoo, bisan siya may atong amahan sa langit, nagpakumbaba pag siya, naghatag siya remedy. Sa mga remedy, sulbad sa problema. Di man pareha sa mga tao nga, mo'y muhimo o problema. Pagkahuman og maproblema na di nakabalo mo sulbad. No, dapat og godly ta, Diyos nun ta nga pagkatao, then we live
according to the will of God, dapat sunon na to ang kinaiya sa Ginoo nga kung naay problema, kita ang tigsulbad, dili kay kita mo'y magsabuat og problema diya sa atong iglesia. No? So, mo na ang nahitabo dire, ang Ginoo iyang gipakita kung unsay problema. Yan siya kamo nakapangawat nako. Pero hinghatag ko sa isulbad. Dili kay ning accused lang siya ni ingon ra siya na kamo nakapangawat mo makawatan mong dagko, wala siya magkutob ra diha, gisumpayan niya. Unsa iyang sumpay? Remedyo. Unsa iyang sumpay? Kasulbaran. Dapat inunahan handa. No, pag moingon kasi imong uyab, nag-cheat man ka nako. Pero kung nahigugma kay kasi imong uyab, imo na ingon, pero ako okay ra man na ako mag-istorya lang ta. Mag-istorya lang ta. Kay ako makapasaylo nung kunimo, basta kas alam nimo usbon ha. Musog pag hindi ka sa Ang naging nga, kaya na ang di naging kumusab kausa na lang. Sa ito pa, ang Ginoo, He is a just God. Muna nga gitawag na ito nga, our Father in heaven is full of kindness, full of love. He is God is love. Nga naman, iyag gihapong gitagaan og sulbad unsaon pag-ikyas ni ining robbery. Amen? So, ingon din siya, gi-challenge niya, bring ye all the tithes into the storehouse. Sa ito pa rin siya, daan ninyo ang inyong mga itapulo nganha sa akong balay nga titiganan. Then, ingon din siya, and test me now. Kung sulayi ko ninyo karon. So, diha magpugong ang ato ang topic karon. Ikaw o ako, gi-challenge sa Ginoo nga ipadala ang kaning gitawag o kahit kaning ikapulo mga kalag sa storehouse, no? Bring you all the tithes into the storehouse, especially the tithes. Bring you all the tithes into the storehouse and test me now. You cannot test God unless you will bring your tithes in the presence of the Lord. Amen? To His storehouse. Buti pasabot, dili nimo di ka makainom na challenge kita, Lord. Hindi mo ka the moment hindi mo and I challenge you or test me now. I-test, pagsusot ka ng Panginoon nga, tulayin ninyo ako parang tulayan ka sa Panginoon kung muhatod ko dito sa inyo. Amen? Eh kung hindi ka mo hatag sa inyo kapulo, mga isunod ka sa Panginoon, hindi mo ipito ang pagsulay ng tulayan ka sa Panginoon. Hindi ka pwede makainom na natulayan mo ang Panginoon. Amen? So, muna yun siya, ang test me now, buti pasabot nga, hindi mo nang ginawa. Sige, tanawa. Sulay ko ninyo ron. Di ba? Nang tanan akong ipamulong na panalangin, mahitabo na sa inyong pinamulong. Amen? So, muna nga, itistingan ka sa Ginoo ito. God is not, tawag natin sa Bisaya nga, ang Diyos wala man magbantay, pila na inyong amount na inyong ihatag, nagbantay siya, kung yun sa inyong paghatag, He is watching your heart. No? First Samuel 16:7, ang Diyos nagtanaw una-una sa inyong kasingkasin. Wala pa ka makahatag sa inyong kasingkasin. Ang kandataan, ikaw ang inyong awat o wala. Tungkol siya, siya naglantaw. Kung siya yung ikuha, naglantaw siya sa inyong kasingkasin. Desire pa lang daan, kuha na sa Ginoo daan. Yan nakapangawat ka, no? So, tingnan na yung Ginoo, ang nakalindot sa Diyos, kay naghatag siya itoon o sulbat. Kaya siya, nangawat yung bili akong makatawhan, hatagan niya sulbat. Pero ang iyang sulbat, nagtangag o hagit. Then siya, bring ye all the tithes into the storehouse and prove me now. And test me now. Ulayin ko ninyo karon. Di ba, ibukbuk ko, purihan ako ang kanang windows of heaven and I will pour you out the blessings nga di na gani wala kay buos nga masudlan niya na. So it is a great challenge na nagtangan po ang iyang habit, nagtangan po sa panalangin. So it means to say nga ang Diyos nga atong gialagaran igsuon, usa ka Diyos sa panalangin, puno ang kwarto kada isa para nimo o para nimo. So muna nga ingon ang Ginoo nga ingon ang Ginoo so nga dapat daton daw nato ang atong ikapulo nang sa balay nga titiganan. Nga naman
because that the kaning tithes na imuhang pagdadalon nito, it represent a test of your faith. Itistingan mo pagtuo, kung muhatag kang dili. Kung gusto ka makipagrelasyon sa Ginoo, hindi all the time. Okay? Pero kung di ka gusto relasyon sa Ginoo, live in your own way. Okay? Muna nga, ang Ginoo, mga eksyon ko sa Ginoo, naghatag siya ng katawan nga usa ka challenge na isulayan niya ang ilang mga tao. Okay. So, nganong kinahanglan man, nganong ang tithing importante man, kanang gitawag nga, nganong ang ikapulo importante man, whereas ang ubang churches i-reject na nila nga it is only found in the Old Testament, bakit na nila. So, dili na siya importante sa new church, mga modern church, millennial church, di na siya pwede na givings na lang, givings. So later on, we will understand about the difference between tithing and giving. Okay? So, kayo usahay, isakol na sila, dinis na sila, muna na nalibok ng mga tao. Okay? So, today, let's talk about kaning tithes. Okay, sa verse 11, ipadayon paglit sa Ginoo ang iyahang kanang nagtangad sa iyahang verse 11. Agreemon, o gablungon ko ang lumalamoy tungod kaninyo, o siya dili maglaglag sa mga bunga sa muta. Ni muta mo pa ata sa iyong balangong para sa iyang bunga sa kaumahan. Sa dili pa panahon ang inyong sigura. Okay. Tayo daw, ang limungan at mga pagkukulo sa epoka, labi nag-ulan nun, matanggap ka na. Kato pa na natanggap na dili pa niyang panahon. Kung ang panalangin na tanggap lang niya, dili pa iyang panahon, di siya magamit, di siya makaon. No? So, muna nga, sayang, dahil ka kayang butas, pero nanahulog man sa tungod sa kanang disaster. Labi na sa mga nailang tunis, makarelate din sila. Pag mura na ganing lang tunis, kanang kanang na kanang bulag, mura ng purma ng bunga, bulanon ganing na, mura ng kapag. No? So muna nga, we are praying at Lord, palayo na disaster. Sometimes the rain is a blessing, but sometimes also the rain is a tuwa. Yan ang itawag na nga mga circumstansya na makapadakot sa isang gisanom. No? So, example to this, Ginoo, if you honor God in the way He pour out such a blessing. So kung tugbang ka, no? If we will do the test of God, na kapag siya, bring you all the tithes into the storehouse, buti pasabot nga, ning honor ka sa Ginoo, ning takot ka sa Ginoo. O kung takot ka sa Ginoo, imong gidala to dito, ang promise sa Ginoo, ningon dahil siya, nga, God will prevent the feasts, no? Aning mga feasting diha sa imuhang mga kaumahan. Kaya ang ilang mga panginabuti sa lifestyle na more on agriculture. Muna ngayon sa mga feasting, mga dangan. Tawag na mga dangan, nga diin mo dangan sila sa mga panganon diha sa mga katauhan sa Ginoo sa kaumahan. Ug unya mga tagat ang bunga sa dili pa rin. Okay? Tayo ng mga ulo, tayo ng mga timborer, sa mga umayan, mga army work, mga black bag, okay, so, na yung mga black bag, kung sa pa natin mga igsoon. So, matod pa sa Ginoo, kadlungon ako ng tanan. Kadlungon ako ng tanan. Simply, o sa simple nga pagkasulti, God is a God of prosperity. He wants to prosper His people. Kinahanglan lang nga naay buhat sa pagtuo. Okay? Magsigit tag-ampo, Lord, i-prosper ko, Lord, i-bless ko, Lord. Kunya, wala na magtagad sa iyong challenge. Ang iyong challenge, bring you all the tithes into the storehouse and prove me now. Matod ba niya, sulayin ninyo ako karon. We don't care about that. Matod ba niya, we don't care about that. Kaya nang mo alam, sige lang i-pray with that. Pero mga example sa Ginoo, pinaka-basic is, mauna ang ilang ingon nga. Muna ikingon sa Ginoo nga, iyang kasulbaran, just bring your tithes, then you can honor me. No? Makatahod ka na ko sa akong istorya. Kung resulta ninyo, itigto niya ng tawag natin sa Diyos,
nga He will pour out all the blessing. No, o gawat pa ala, itungatan ka niya, i-prevent niya, babagan niya ang mga dangan nga diin mo, lango mo tukog diha sa imong mga panginabuhi. Sa atong panahon karon wala naman ta mag-uma, pero daghan kay dangan karon. Okay? So usahay ang mga dangan sa atong trabaho sa mga gobyerno or sa private ng mga lugar usahay ang mga dangan kay kanang isagawa ka ng dangan ang lugar nito loan ba loan. Naga ni diri online loan. Nya, pagkadala na, mapuno na utang, subot na pangutkot dayon. So wala ma-guide sa Ginoo. Ano naman, unikan kay wala ta mo tuo sa Ginoo. Okay. So, kaduha, kung atong dalon pagbalik, kung mutuo ta sa Ginoo nga sa kasulbaran nga iyang gi-offer nga, dalon na to ang mga ikapulo nato sa Ginoo. No? So, masulbad po, ang problema, mahitungod sa rapiri. Mahitungod sa kaning pagpangawat nato sa Diyos. Nga naman, kaya ang pagpangawat nato sa Diyos, nagdala na ba na siya o consequences? Nagdala o tunglo. Okay? So, muna nga, ang matinud-anon nga paghatag ngadto, no? Faithful tithes means a blessing. So, kung faithful ka nga mag-tithes ngadto sa Ginoo, maghatag na siya o panalangin nito. Okay? Matingala na lang ka, not only in material things, there are daghan kayong ways, no? So, natay mga psychological blessings, natay mga emotional blessings, kanang relationship blessings, daghan kayong blessings, no? Dayon, ako tayo mga, dili man maingon ko sa panahon karon nga, oh, nakay car, grabe, blessed kay siya. Natanaw na to sa tao. Kanatanan nga mga lumalabay nga mga butang, lumalabay, they are just temporary things. Okay, although makakita ta na epekto na siya sa mga blessings, pero kung inutang pa na, ayaw sa pagdikit nga blessings na kay basig ma-embargo pa na. So, ang puunon pa kayo, no? So, ang blessings is, we have to consider number one, kung full of faith ka, faithful ka, that is the number one blessings, no? Bisa pag unsaon ka kuso-kuso sa mga unos sa kapalaran, bisa pag unsaon ka paglutos, matod pa niya po si Pablo, ang kapobrehon ba mo, makapuka na mo, ang mga pagbunal ba, ang mga paglutos ba, ang mga pagbiay-biay ba, ang makapukan ka na mo, nga makapahimulag kang Kristo, siya never, dili. So blessed kayo si Pablo Izon. Kaya nga naman, ninglahot tayo siya, hantod sa katapusan. Okay? So, ang the God of blessings, mahimaya siya, malipay siya, kung ang iyang mga katawhan, naa sila gitawag nga, tinud-anay nga paghatag diha sa tithing. Usahay, naakusaran po niya usahay sa mga ministers and leaders, no? Ay usahay, na ay mga churches, nga, gibantayan gyud na, gibantayan na itong mga leader, mura ng mga mukhang pera po ba? Na, uy, nakabalik ya, kagbuhay, baka, baligyan baka, pagabot ito, pila yung mong pande. Sila yung kwenta. Nahimo na sila, di na sila pastor, kundi auditor na. So, muna mga igsoon ko din sa Ginoo, bantayan kayo na ito. Kuna, kaya nga naman, always remember na ang Ginoo o ang individual na believer, sila muna ay commitment. Amen? Dili kay nakikatungod nga magsigpamantay, pulo ka po manok din. Kung ano pila yung kita lato. Di ba? Kuha ka maging gross, mura gobyerno gross. So, muna mga igsoon ko din sa Ginoo, ang Diyos, siya ang Diyos sa panalangin. But He is also a God of principle. Okay? So, kung mayroon siya, mauni ang remedy, mauni ang kasulbaran sa inyong mga problema. So, buhat ko na to na, kaya nga naman, maumanday ang kasulbaran sa mga ato ang mga tunglong na nadawat sa Ginoo. So, tulo ka butang nga atong mahinumduman nga ang Ginoo, okay, muingon gani siya nga nangawat ka, buti pasabot na siya record mo. Na siya record how did you give? No, how do you give? Kung saan mo paghatag? Bisan pag muhatag kag 1 million igsoon diha sa Ginoo, o niya ang imong kasing-kasing wa nimo giapil og hatag sa paghatag nimo, maingon lang gihapon matud pa Jesus Christ, kana sila mga daton nang hingapin ra na.
Pero ang gidawat niya ang babaeng balok nga naman out of nothing iyang gihatag ang tanan Panginoon sa Ginoo. Gihatag niya ang tanan apil ang kasing-kasing soon. So una-una, di ba ang Ginoo namantay og pilay gihatag? Pero mamantay po ang Ginoo pilay mabilin sa imong bulsa. Mantay po ang Ginoo og giapil pa nimo mo kasing-kasing og hatag sa diha nga mohatag ka sa Ginoo. So it needs faith to give to the Lord. Kung pamati nimo nga mura wala kay pagtuo anak nga muha ayaw pagtuo. If you do not feel like giving, ayaw pagkuan di ka mapanalaginan na. So gusto ang Ginoo nga natay gitawag faithful tithing. Bahala pag pilay value ana igsoon. Basta inubanan sa pagtuo ngadto sa Ginoo. Ayaw pa yung hatag lang ko kay gibantayan mo akong pastor. Hatag lang ko kay gibantayan mo ako sa among presidente. Bantayan ko sa among board of trustees. Ayaw paghatag if you do not feel. Hindi ka ma-bless na. Gusto ang Ginoo, gitawag diri faithful giver. Okay? Kung faithful giver ka, cheerful giver ka, it means to say nga ang muipikto sa imong kinabuhi ang gitawag og God of blessings. No? Muana dahil diha ang mga panalangin kanina. Okay. So, dili ka buntagon mga igsoon, unahon na to sa pagsabot ang pag-ingon niya na storehouse. Ingon siya, bring ye all the tithes into the storehouse. Daghan ka nag-question, di ba? Hapon nag-leksyon ta atong Saturday. Atong Bible lesson about tithing to to. Niya. Ningon dito, Pastor, na-question dito nga. Ningon siya, Pastor, nga naman lagi, naay nangutanan ako, sige sila naghatag ikapulo, wala daw sila ma-bless. Ganun wala man ma-bless. So, ang akong tubag ato is, basta wala sila kasabot og unsa ning principle of storehouse. Unsa ning storehouse? Okay. Munay atong verse, balik ta sa verse 10. Tanaw na to. Nganong gihisgutan ni sa atong amahan sa langit ang gitawag og storehouse. Okay. Ingon, dadaan ninyo ang tibok nga ikapulo ngadto sa balay tipiganan. Aron nga adunay talaon diha sa akong balay. O pinaginini, sulahi ako ninyo karon. Nagaingon sa Jehova sa mga panahon. Dadaanin nyo ang inyo ikapulo diha sa balay tipiganan. Unsa English o balay tipiganan? Storehouse. Okay. Matod pa si Sister Edilina. Naglanog-lanog ang imong morning talk. Diri imong atong morning talk. Okay, diri sa among tindahan. Oh, hello sa mga customer. Sister Diling diha sa dapit sa Panakan. Okay, nice hearing sa ato. Okay, sa atong no? God bless you more. Okay. So, muna mga igsoon, what is a storehouse? Unsa na yung storehouse? Or balay tipiganan sa Bisaya pa, no? Okay, naitulo ka butang na atong dapat or duha ka butang big principles, big things that we should able to understand about storehouse. Okay? Ang una mga igsoon, kaning buos or kaning gitawag storehouse, balay tipiganan sa atong sa mag-uuma pa diri sa ato sa Pilipinas, gitawag nagbuos. Okay, buos. Sa English, storehouse. Pero sa mga businessman, gitawag na siya bangko. Okay? Okay. Gitawag, harapan sa rural bank, basta bangko. Okay. Buingon tag, unsa pa ng mga guwapong mga bangko diya igsoon. Basta kay bangko. Unsa may atong makuha ang nga principle? Kaning buos, bangko, storehouse, balay tipiganan, parihara ng principle. Unsa may principle? Okay. Matod pa niya iso, number 1. Sa dictionary, storehouse, it is a place where we get food we eat. Okay? So, kanang buos igsoon, diha ka makakuha kung mga pulong or kaning buos ba? Ang buos diha ta makakuha og mga pagkaon para sa atong kalanon. Example, naa ka dito stock na mais or humay, diha ka mukuha para imong ipagaling. Listen, kung mukuha ka dito sa laing buos, awatan nga punta, no? So, kwaon nimo dito gikan sa imong buos, ang imong mais, imong gilobo, then ipagaling. Isa pod nga principle anang gitawag og buos, kanang gitawag igsoon nga kung makaharvest na pud ka, ayaw ibutang sa laing buos. Dito gihapon sa buos nga imong gikuhaan og pagkaon.
So, ang principle sa buos dahil kung storehouse, buti pa sabot, ug asa to ilhon sa nato atong storehouse, usap ta muhatag sa ikapulo. Amen? Daghang kayo, daghang, manuwa man lagi ko ma-bless, muni mo na. O, basin, nanuwa ka ma-bless, tungod kay ang imong nahatag nga, ang imong income, ang imong ikapulo, basin nahatag nimo dito sa mali nga buos. Amen? O, tanda lang, wa may tao siguro nga mo trabaho, nagtrabaho siya Jollibee, pero nadawat na siya sa Jollibee, kaya dito siya mo trabaho. O dito man ang sulod sa McDo. Di pwede, no? Di po pwede nga, ningkaon kag Jollibee, dito ka mo bayad sa McDo. So, muna yung principle of storehouse. Kung asa ka ningkaon, dito po ka mo bayad. Nakuha na ito mga isoon. Muna nga, si Jehovah, ang atong Father in heaven, nagsulti siya, bring ye all the tithes into the storehouse. Dalaan ninyo ang inyong mga ikapulo ngadto sa balay tipiganan. Ang dako kaayong sabton diha igsuon kanang balay tipiganan. Nakasure ba ka igsuon nga imuhang dihatagan balay gid nimo ng tipiganan? Basig balay ra nas tipiganan si mong pastor. Igsuon ko sa Ginoo, balay sa tipiganan kada usa nato natay balay tipiganan. Amen? Aron mapili mo ang blessing ba? Mapili mo ang blessing. Nainumdum ka ni magtiayon. Bago pa gani magtiayon, gi-challenge na to na nga maglain. Ayaw mo pangipon. Eh kung mangipon mo, wala mo'y rights. Kung mangipon ta, buti pa sabot, di na itong na storehouse. Storehouse na sa itong ginikanan. Samot na, bisan pag muhatag kag 5 ka bugas, ikaw lang gihapoy magtrabaho di at tanan kay na ikaw naulaw ka kay uganan mo na nimo. O, di ba? So muna nga mas maayo yung magtian maglain. So kada isa nato natay storehouse. Okay, ngon ang Ginoo, bring ye all the tithes into the storehouse. Dalan ninyo ang boss. Pareha ra pud sa bangko. Unsa may imong ma-withdraw kung wala kay deposit. Amen. Okay, muna nga kung natay income, natay mga halin sa tindahan, atong ibutang sa bangko. Kay kabaluta nga diha ta na register sa gitawag nato Union Bank o di pag nakay income dalon nimo sa Union Bank. Ganun dalon nimo sa Union Bank kay tuwa dito imong storehouse, nakay bank book dito or ATM dito. Ang problema igsuon kung nakay income dito man nimo gidala sa rural bank. Ang resulta, napanalanginan ka wala. Wala. Nga naman, tungod kay di mao ang storehouse nga nahatagan. Okay, so nanatay gamay nga clue sa principle sa storehouse. So, Panginoon sa Ginoo, bring ye all the tithes into the storehouse, walay problema ang pag-bring. No? Buti pasabot, ikaw gid mismo with your heart, may wadto ka dito, imong ihatag dito, but know your storehouse. Klaruha sa igsuon ug asa imong storehouse. Na ang storehouse, mao di ay na siya ang buos nga dito ka makakaon, dito ka makakuha og pagkaon, or dito ka mukaon, dito pud ka mo bayad. Wala may tawag mukha og Jollibee at tus McDo mo bayad. So, sa may tawag ni mo na. May yabag mo gawa na. Hindi ulang pangisip. Ning kaon diri sa Jollibee, dito rin bayad sa McDo. No? Muna mga igsoon ko sa Ginoo, we should be careful about learning about the storehouse. Okay. So, daghan kaayong mga Kristohanon na nakadawat sila mga spiritual food from a certain source or sources. Example, daghang mga tao mga igsoon nga diri sila nanguha og mga spiritual food, diri sila nagkaon sa let us say ibutan na lang na to, diri ta nakakaon sa mga spiritual food na nadugangan atong mga kaala, minana na sigitag paminaw og morning talk. Okay, so kakuan ka. Kunya pagkahuman, imurag mong daw ito ng morning talk. So, dili maayo. Kaya imo ka ng storehouse. Isa sa mga morning talk, ang morning talk, isa ra po din sa mga storehouse gihapon. Amen? Na naman, kinakakaon man ka sa food. O, nakabinipisyo man ka. Kung asa ka makabinipisyo. So, muna imo ang storehouse. Now, kung ang imong local church, nakahatag og pagkaon nimo, ito ihatag ang imong sa local church. Ang imuhang kanang o kaimuhang tithes. Na naman, moto siya ang imong storehouse igsoon. Amen? Okay. Pero daghan kay mga local church nga wa ka ma-bless. Nga wa ka ma-bless. Nihatag ka dito, pagkahuman dito. Wa gani sila mo atiman nimo. Amen? So, how can you? Diya, pag-abot nimo dito, mubita na ang mga pastors,
gi-challenge nato sa leadership nga mga topics na dapat maayo jud muwali kay kita bitig pakaon sa karniro. Dapat pakanon jud nato maayong karniro ka ang karniro ra ba muhatag og gatas nato. Okay, ang gatas nga gihatag sa karniro mao po na siya ang nag-symbolize diya sa ilahang tithing. Amen? Diya sa ilang mga tithes gyapon so. Muna nga, if you can able to understand the principle of storehouse, ang may tabo mga isor, malipayon kay ka nga muhatag sa imong tithes. Muna nga, pagaling nimo na hatag dito ang tithes, malipayon na kayo, are so blessed. Miga, Lord, ayuha akong sakit, unaa dayon. Lord, i-bless ang akong pagpang-apply. I-bless ka. Ano man, tungod kay nakabalo ka kung asa imong storehouse. Amen? Ang tithes needs the storehouse. Pero ang offering, bisag asa na. Bisa pag dito sa makalilimos. Pero ang tithes, you have to understand asa ang imong storehouse. Kung blessed na ka daghan na kay kang storehouse. Amen? Kung ang usa ka tawo nga daghan na kaayog abot sa iyang uma, puno nang iyang isa ka storehouse, mangita na siya, maghimo na po siya laing storehouse. Mapuno na po itong isa ka storehouse, na po storehouse nga isa. Mabita na nga ang mga tao nga blessed na kayo sila, nagpangawas na ang ilang mga panalangin. Muna nga, ninghatag na sila dito sa ministry. Muna nga, makasamutang, ano nga may daghan nga muhatag ni Pastor Jan sa iyang mga project, ganun nga may muhatag sa morning talk, pang kape, overflowing na, naghimo na sila glaing nga storehouse na para mabutangan sa ilang panalangin. Ug na kay pulo ka storehouse, diba, you are so blessed. Amen? So muna, isa sa akong mga tingway, so nagdaghan kong storehouse. Muna nga, we have to understand what is the storehouse. Okay? Usahay, naghatag ka imuhang nagsimba ka usahay sa imong local church. Pag-abot dito, ka ma-bless sa pastor, naglagot ka sa pastor, nagbirahan ka maayo dito, kunya, ilipat ka dito sa imong mga kauban. Ang resulta, wala ka na-bless. Nyo, kung sila pag-atimanin mo, di gani mo kabalo mo entertain o bisita o na-bisita ka, di ka kabalo mo entertain ng mga tao. So do you think that is your storehouse? Diba? Makakaon ka kag maayo diha diyon kasi muuli ka na naglagot. Kung muuli ka naglagot ana nga church, you don't feel like giving, do not give. Why? Because ato na masabdan niya kanira bang pag-give nito, it needs a cheerful heart. Kinahanglan malipayon nga kasi pag talipay. Ang daghan ng gunani is wala nang kasabot sa storehouse, ang ilang nasabtan obligasyon. No? Ang tithes mga ison, it's not an obligation, but it is your commitment to God nga diin para mawala ang gitawag nga robbery. Okay? That is a healing, a part of healing diha sa mga sala. No? Kung atong istudyohan ng Mayo, Malakias 3:10, 3:7-12, masabtan kayo na to. So, karon mga igsoon, nasabtan na kayo na to ang storehouse. Walay tao nga mukha og Jollibee, dito mo bayad sa McDo. Dapat umukha ang kag Jollibee, ato ka sa Jollibee mo bayad. Okay. So, we may also receive seeds to sow. Sahay, man po ka nakakaton og mga pulong sa Ginoo para imo pong isabuag sa uban. Amen? Dapat challenge gyapon na sa mga leaders and pastors na dapat we will feed the kaning mga tao. Kinahanglan ato silang tagaan og leksyon, tagaan ato mga tracts sa mga tao. Muna ilang gikaon. Muna nga, karapat dapat po ang imong local church nga mudawat sa ilahang mga tithes tungod kay ikaw po nag-aktog ka nga nagpakaon nila. Buti pasabot na sila nakaon something sa ilahang local church. Na sila something nga nakaon diha sa ilang district. Na sila something nga nakaon diha sa ilang nasyonal. Kung panalitan igsoon, ang nasyonal wala ipagtagad dito sa mga local church, ano pa man nga mahatag mo dito? Dapat you should remember your storehouse. Mayroon ka, ano man nga, di man ako nila storehouse, hindi pa nila pangaway na ako, niya pagaman, sige pa kung hatag nila. Dili ni, I am not blessed. Mayroon ka, wako na blessed. Nga naman, kay, dili di ay sila akong storehouse. There are many people who are giving and giving. Daghan kay sila dito, naghatag sila dito mga isang. Pagkauman, wala ra gihapon to, di man din nila storehouse. Mahulog og kawang ang tanan, no? So,
Muna nga pangitaan na tanan ang mga ministry nga makapakaon ta sa mga katawhan sa Dios nga diin gipatiman sa Dios nga nato. Okay. So ang atong butsabton nga ang usa day ka storehouse kung asa tong source nga nakakaon ka ug asa pud tong source nga nakakuha ka og mga pagkao ang mga seeds sa seeds mga liso nga ipugas nimo espirituhanon nga liso pulong sa Dios nga ikapugas pud nimo dito sa uban igsuon ko diya sa Ginoo mao na imong storehouse. Sige ka simba sa ka-church ug ka na learn ug ka naka-share sa blessing, naka-share sa word of God, sa gospel, kaya kung pinunod nimo, wag ka na nakatunan, dili na nimo storehouse. No? So, di ta makareceive spiritual blessings niya na. Nga naman, kay you should know your storehouse. Okay. So, if you belong, kung naalagi ka diha sa usa ka local church, dapat susihon nimo kung ang kanang imong local church igsoon or kanang imong district or kanang imong national mao ba gid kaha ang storehouse nga gipadala sa Ginoo kanimo. No, ngano man ana man ang relationship ang local church adto sa district, ang district nadto sa national. Di ba? So muna nga challenge nato ni tanan kung kita mo naa sa national dapat pakan-on nato ng mga tao og mga maayong balita, makapadasig nga mga balita kay para sa ikasamwag ko nila sa uban para maingon sa ang among national mo ni ang among biggest nga NFA nga budiga. Mo na siya, di ba? Ang national nag-represent na siya nga dako kaayo na tong budiga sa NFA, National Food Authority. Kumbaga, ang district ikaduha na gamay-gamay na siya sa gamay-gamay na siya sa kanang budiga sa NFA. Ang local, mao gina siya nga tong murag sa lungsod na siya nga punduhanan. Amen? Muna ison, we should know our storehouse. Ang storehouse, na gamay, na dako-dako, nagipina ka dako. Okay. Diri sa case sa Israel, so, ang whole nation, ang gitumbok sa Ginoo diri, whole national, no? Ang tibuok national diri, ang whole nation, nakapangawat daw niya. Ngano nakapangawat? So, ato na nahibawan na kanina, no? So, muna mga isoon, importante kayo nga pumuhatag ta og tithes, okay? Kay daghan ba kayong mga tao nga manghatag og tithes, pero ang ilang hunahuna obligasyon lang. Ayaw hunahuna nga obligasyon, but that is relationship. No, nag-build up kang relationship sa Ginoo, isip tambal pud na sa atong pagpangawat diha sa Ginoo. Kay nobody is perfect. Ayaw ko ina nga perfect tanan ang ato ang mga tithes. Okay? Mobita ng ubanan o kasing-kasing. Kaya ang atong tithes ng mga point something, 0.75, na to may baloy, na inamutana na matong sa balo. Di ba? Anong doon ka? Mutana, umuhatag ko pa ng litan o kuwan. Imbis ang akong tithes, 1,000 ra, muhatag ko 2,000. Okay na ka na, pastor? Yan po. Okay man ang muhatag kag imbis 1,000 ra imong tithes, hatag kag 2,000, okay ra man na. Pero wa ka katuman sa sugo sa Ginoo. Ano man, sa subo sa Ginoo, bring ye all the 10. Kanya, di mo maghihimog 20. Di na siya tithes. No? Double tithes na lang. At ito na lang sa offering ihatag. Sa offering na lang. No? Di nila kay ang gigong sa Ginoo 10% regular. Okay? So, ito na lang sa offering. So, muna mga ikson ko dito sa Ginoo, susihon na itong maayo. Ingin po na ito itong mga local church pastor. Baka na po mig maayo, pastor. Aron makashare po mi sa uban. Tudlo po mig maayo. Aron makatudlo po mi sa uban. Di kita mabugatan. Di ba? So, muna mga ikson ko dito sa Ginoo, para nga ang atong local church, mo-function siya as storehouse. Okay? Ang atong district, mo-function siya as storehouse. Dili kay more on collections lang ta. Pagkahuman, wala na to at na ang atong mga ka-districts or mga kaigsuunan. Samot na sa nasyonal, dapat ang nasyonal mo atiman tanan diha sa espirituhanon, magdala og maayong balita, dili itong makapaluya. Kay kung makapaluya gani igsuon ang gidala, bas hindi na nimo biggest budiga, bas hindi na nimo biggest storehouse. Amen? Ngunya pagkahuman, nakawang lang gihapon, gumikan kay di man din na nimo biggest storehouse. Okay? So muna nga dako kay ng challenge sa mga leaders. Ato lang gi-connect gamay pero sa Friday pa na nato i-connect ng mga unsay obligasyon sa leaders. How to manage money na.
Okay. So muna mga igsoon ko dito sa Ginoo nining kabuntagon, the principle nga atong gikanunan gibalik-balik ka ganina ang maayong prinsipyo sa usa ka insaktong pangisip nga tao nga umukaon siya Jollibee, asa siyang bayad? Sa Jollibee. Kung unsa tawag sa tao nga mukaon Jollibee niya mo bayad dito sa McDo, Kulang sa kulang sa pangisip, no? Okay. So, muna mga igsoon ko diya sa Ginoo, nga ato ning hunahunahon. Every time nga muhatag kag ikapulo, you should know your storehouse. Kay ingon ra bang Ginoo dito, bring ye all the tithes into the storehouse. Ug di nimo i-care kung storehouse ba na imong hatagan ug dili igsoon. No, daghan kay klase-klase storehouse na gagmay na dagko na tanan. Okay, mga ministry so on, that is storehouse. Pwede gihapon. Your local church number 1 is your kaning kuan kana storehouse. No, buos storehouse. Okay. Muna imong storehouse or buos. Okay. So sihag mayo kung na-bless ba ka na, kay wala ka mo bless, ako mo sabot bitaw ko na imong pastor, dito lang mo simba sa kuan. Bisag na amin diri na member, it's okay. As long nga naa dito ang imong heart nga na ila ka nga buos nimo to. Nga mag-suffer man ka nagsimba na wa man ka nagsiguro kang mubuot dito ni kauman. Pagkuman inigawas nimo sa imong local church, nagsiguro kag panaway, grahan ang pastor. Wa ka ma-bless. Dili ito nimong storehouse. Pangita dol-dol nga local church. Kay pangita ng storehouse nimo. Pero wa ko magingon nga mabalin-balin muratag pulag lubot ba? Lalo ang pulag lubot. Pero mas maayo, ingon pa ang proverbio, ingon pa si Solomon, open rebuke is better than secret love. Ay, na to ng atong mga leaders. Pastor, mura din nalagin na akong storehouse, kaya inyo naman kumawa yun. Hindi naman yung storehouse, kaya mura din naman kumabless sa mga wali. So, pahitawang, kaya mas maayo ng prangka kaysa mga tinago na mga pagbagot-got. Okay. So, tithing is the only beginning. Atong andamon ang Deuteronomy 12 verse 6. Okay. So, enough taigson. Nasabtan naman kayo nato itong principle of storehouse. So, ato na pong hisgutan karon ang may tungkol sa tithe. Okay. Tithing is the only beginning. Here you go. Rigimon, Ogdad, Deuteronomy 12 verse 6. Okay. 12 verse 6. Og dito pagadad o ninyo ang inyong mga halad nga sinuno, og ang inyong mga halad, og ang inyong mga ikapulo, og ang halad nga binayaw sa inyong mga kamot, og inyong mga panaad, og ang inyong mga halad nga kamubuton, og ang mga panganay sa inyong mga baka, og sa inyong mga karne. Amen. Tanaw mo mga igsoon sa verse 6, ang inunahan, sige. O dadon o dito pagadadon ninyo ang inyong mga halad nga sinuno o ang inyong mga halad o ang inyong mga ikapulo. Perting daghanan ng halad gani sa unang panahon igsoon. No? Di ba? Nato yung mga halad nga sinuno, wala nato ron. Pero ang atong makuha diri ay kaning ikapulo ba? Gihisgutan na ikapulo igsoon. Buti pa sa butig zon, atong masabtan nga ang ikapulo, tithing is not the end of the giving to God. Ang ikapulo zon, dili na siya mo, basta makahatag na kay ikapulo, okay na. So say, we don't care about kaning offering. Okay. Kung imong tanaw ni zon, ang ikapulo diha, gihisgutan lang na diha sa mga gitawag igsoon nga sakripisyo man tong mga halad sinunog, no? So, kaning tithing, mao lang na siya igsoon ang usa nga na starting point of systematic continual giving to God. Okay, muna na sa ilang panahon, grabe gito igsoon. Daghan kay silang mga ihatag sa Ginoo. Ug gani ang Biblia naghatag pud siya og duha ka main categories nga gitawag offering and alms. Unsa man ning alms? Mga paglimos. Kaning mga halad ug paglimos, no? So muna mga igsoon, we really do not offer our tithes to God because it is His legal portion. Hinamdumi, ang tithes dili na siya hatag ngadto sa Dios. Kung dili igsuon kundi sa Ginoo, mauna ang atong pagbalik, mura na siya sa kwanto ba? Sa gobyerno pa, mura na siya VAT, no? Value added tax, dapat yung mga
mura na buhis igsoon na. Pinaminte na siya diya sa kuan. Dili na siya givings. Okay? Kung dili, gihatag og balik ang portion nga iya sa Ginoo. Mo na iputi pasabot ni anang maong tithes. Okay. Kay nagingon ang verse 6, nagisgot na po siya og mga offerings. Beyond the tithes is the offering. Muna yung ingon kanina. Ingon siya nga, pwede ba, pastor, na muhatag kong 2,000 bisan ang akong pagkwinta sa akong tithes 1,000 ra? Tingko, naniguro biday ka ha? Pwede man. Pero, waka katuman sa sugo sa Ginoo. Kaya ang sugo sa Ginoo, yun siya, dadon ninyo ang inyong ikapulo. Wala siya na ingon ika-20. Ingon siya ikapulo, standard ragina, no? Constant. Nga pulo o ragina, ikapulo ragina iso. No? 10%. Nga moray ihatag na to sa Ginoo. Ayaw pa sobra eh. Kaya ang sobra, beyond the tithes, is called offering. So, dito na mo na ihatag sa offering igsoon ang imuhang sobra. No? So muna nga, we should also understand about tithes. The meaning of tithes is 10%. Ayaw himuang 20%. Kaya mura naghihapon ng imuhang hip-hipan ang Ginoo. Ganun mo hatagan ng 20%. Nga diin, ang imong kwintada, 1,000 naman nunta. 10% naman yun, no? So muna nga, it is gikinahanglan ang panabot sa panahon sa ato ang paghatag ngadto sa Ginoo, no? It is gihatag ba nato ang portion nga iyahagid sa Dios o kanibang atong ipasubraan aron kaha mas paporta sa Ginoo. Muna mga igsoon, ayaw pasubrahi ang sobraan na matud pa diya paingon na siya sa offering. Kung imong basahon ang Deuteronomy 12 verse 6, okay? So aside from tithes, daghan pa kay gihisgutan diya sa verse 6 sa Deuteronomy, no? 12. Ningon diha, una, burnt offerings, mga sinunog na mga offerings. Mga sakripisyo, napadiha. Mga special gifts, na napadiha gitawag na mga imong mga panaad, imo pang ihatag natin sa Dios. Blessed day kay tanong, na nainagsaad dito sa Ginoo siya. Ang una niyang sweldo, ihatag daw niya. Nag-chat siya na ako. Tuwa siya sa layong lugar. Sa pastor, ihatag na ako sa church ang katong akong unang sweldo, i-pray ko pastor nga okay ko safe and sound ko diri. So we prayed, the whole church, we prayed for him. Kunya atong Sabado nihatag siya sa iyang ang iyang whole nga first nga salary. Kaya ingon siya ang akong first nga salary akong ihatag sa imuha. Imuha sa church. Okay, imuha naman noon. Mura ta Ginoo na. No, so muna ihatag niya sa Ginoo, matud pa niya, ihatag na ko sa Ginoo. Muna mga igsoon ko sa Ginoo nga mga vowed kanang mga pakigsaad nimo igsoon. Muna tumanong din na kay para sa imo niya na malipay ang Ginoo, layo pud ta sa destruction. Ug naay gitawag diha nga mga free will offering. Kana bang imuhan ang kaugalingon nga kuan kanang kabubuton. Muna gitawag og igsoon og free will offerings. Kung imong istadihan og maayo ang kultura o bisan pa ang mga balaod sa Ginoo sa Deuteronomy labi na sa 12 sa 6 pa lang daan starting lang na siya perting daghanan nilang hatagunon sa unang panahon. Muna mga igsoon, ang tithes isa na siya dito mga igsoon. So we do not simply offer our tithes but we only return to God. Simply dili nato na lahi ng tithes kaysa offering. Wala na to nag-i-offer sa Ginoo kundi gi-return, gibalik na to ang iyahang portion. Kung makadawat ganit ka 1,000, na limpyo na ha, 1,000 ganit, limpyo na ayaw huna-hunaan nga imuha na, 900 ra imuha na. Okay. Amen? Kaya kung sikap huna-huna nga ako, di ka kahatag sa kapulo sa Ginoo. Nga naman, di makahatag. Imo mag-iangkon nga ako Pero imong ang punon, salamat Ginoo sa 900. Ngayon, yung prinsipyo niyo kasi, inoon man. Kaya ang kanang tithing, imong gibalik sa Ginoo ang iyang bahin, porsyon. So kung hatagan ta sa mabitan ng sulayan ta sa Ginoo pinaagis pa ikapulo kay paghatag sa Ginoo, hatagan ka 10,000, una-unaon din sa tao. Ay salamat Ginoo sa 10,000. Pero ang truth ni ana, 9,000 ra imo. 1,000 ang sa Ginoo ana. Gisulayan man kaghatag og kuan kung imo ba yung ibalik sa Ginoo tong 1,000. Amen. Muna nga every time makadawat ganitag 1,000, ayaw pag huna-huna nga imuha na ang 1,000.
sa Ginoo na. So ang imong ingnon, Lord, salamat kay sa 900. Oh, then asam tong 100. Ibalik na ko ning 100 kay imuha man ni. Murag makapangawat pud ta og nakapangawat pud ta nung umuingon ta. Lord, salamat kay sa 10,000. Oh, niya may ngino, ako man ng 1,000 na 9,900 rabi mo. Dapat mo Lord, salamat kay sa 9,000. Akong ibalik ning 1,000 sa imuha. Imuha man ni kabalo ko gisulayan lang ko nimo, ako gyud ning kawaton. Pagmuampo pa lang ganahan ni so, salamat sa imong gihatag nga 10,000. Murag giangko na nimong yaha. Amen. Muna nga ihatag. Salamat kay sa 9,000. Kaning 1,000 imuha man gud ni gisulayan lang ko nimo ba kung ako ba gyud ang kunon. Kung pasalamat ka to giangko nimo isuon. Muna, you should always remember that tithing is the only beginning. Okay? So, ang tithing igsoon, inani lang ang principle. Atong imagine nga, ano siya? Volume, no? Volume. Diya sa volume sa imong radyo, nanay minimum, nanay maximum. Nga, mugawas nga tibok. Okay? So, kung imong iliso ana igsoon, pag muliso ka, kutob sa minimum, mo nang 10%, minimum ra. Ang iyang timog, okay ra, na kay minimum ra man. Pero, ang offering, ikaw may magbuot unsa ka kusgon nga panalangin. Kung imong i-maximum, daghan kay kagihatag nga kanay gitawag igsoon nga mga offering, kusog kayong panalangin, kusog kayong bulyog. Mo bitaw na usahay, kusog kayong panalangin ay mainggit kay gisabaan. Mo na di ba kusgon ni imong radyo? Unya may, uy, saba ako na nahiluman na. Daghan mong bato. Daghan mong bato kay saba kayo. Mo na ngayon. Sige. Pero gusto tag panalangin, depende nimo anhi ba ka tunga-tunga nimo ibutang or anhi ba ka dito sa maximum. Okay? Muna ingon si Jesus Christ, the more you give, the more you receive. Ikaw ang magbuot sa offering, pero ang tithing gani portion na sa Ginoo. Amen? So ayaw nagkawata. Buti pasabot sa imo pa lang pagpasalamat sa Ginoo, pwede kang makapangawat. Lord, salamat sa 10,000. Nalimot na naghatag sa iya kay mamanggiangkon. Dapat Lord salamat sa 9,000 imuha mong giving imuha ning 1,000 imuha mong gisulayan. Di ba? So muna mga igsoon ko diya sa Ginoo nga karon daghan kay nasabtan nato. Pero ingon nami igsoon unsa na to pag-abot sa maximum kung di ta mohatag sa minimum. Amen. So kinahanglan ang minimum gyud diha nga panalangin 10% sa Ginoo na mura na iyahan ang kunon. Dayon ang atong 90% ikaw na makuot ato ison og depende sa kapusgon sa imong panalangin. Inawat nga nasabtan kay nato na mga igsoon. O anita mga igsoon sa gingon nila nga wala namang good ng tithe sa New Testament kay sa Old Testament ramang guna. Sakto ba na imo pastor pero sa Old Testament ra na. So ato kanang abrihon ng Hebrewanon 6. Hebrews 6:19-20. Dito ta. Muna akong mga estudyante dyan. Anak, di na tayo, Hebrew. Anakan. Hebrews. Okay, Hebrewanon. Muna yung Hebrewanon, ha? Sige, Hebrewanon 6. 19 o diri ingon nga atong gibatunan ingon sa sinipit sa kalag usa ka paglaom na may katinuan o malig-on o magasulod ngadto sulod sa tabi. 20 diin ingon nga magpuuna si Jesus misulod tungod kanato sa himo siyang usa ka labaw saserdote nga walay katapusan sunod sa laray ni Melchizedek. Melchizedek. Okay. Tama na ha? So mga igsoon ko sa Ginoo, daghang mga tao nga they are also Christian, unin sila wala na nang mga tithes kaysa Old Testament na. Okay? Matod pa nila givings na lang givings. Pero in the New Testament atong nahibaluan igsoon nga si Jesus Christ nagsunod sa laray sa pagka-priesthood, sa pagka
sa labawong saserdote nga mao si Ginoong Hesus nga atong nabasa sa Hebrewanon 6:19 ug 20. Gani si Ginoong Hesus, he became our high priest in the order of Melchizedek. Okay? So sa unang panahon, kung imong basahon dito sa Genesis, si Abraham naghatag siya sa iyahang mga ikapulo ngadto kang Melchizedek. Okay? Melchizedek sa Bisaya na, no? Okay, si Jesus Christ karon sa New Testament, he is our high priest. He stands as Melchizedek. Okay. Tithing ang paghatag og tithes mga igsoon, kung mohatag tag tithes, sama ra pod nga ning hatag ta ngadto kang Melchizedek in the person of Jesus Christ. So, atong basahon Hebrewanon 7, chapter 7 verse 4 ngadto sa 4. Karon palandunga kung unsa ang pagkadako ni ining tawhana nga kaniya si Abraham. Patriarka naghatag sa ikapulo sa mga labing maayos mga hinagaw. Okay. 5. Ug kadto sa mga anak ni Levi nga nagdawat sa katungdanan sa pagkasaserdote, may sugo sa pagkuha sa mga ikapulo gikan sa mga tao sumala sa kasuguan. Nga gikan sa ilang mga igsoon, bisa nagagikan kini sa sila sa mga hawak ni Abraham. 6. Apan siya kang kinsang gagikanan, wala isipa nga gikan kanila, nagkuha sa mga ikapulo gikan kang Abraham. O panalangin na adto nagadawat sa saad. 7. Apan sa walay bisan unsa nga paglalis, ang labing ubos gipanalangin sa labing labaw. 8. Og dinhi ang mga tawo nga mamatay nagadawat sa mga ikapulo, apan dito ang usa nga kaniya ginapamatuod na siya buhi. Amen. Si Melchizedek igsoon sa Old Testament nga diin si Abraham naghatag kaniya og mga ikapulo. Matud pa dito nga hastang mga libihanon gihatagan sila katungod nga magdawat sa mga ikapulo. Matud pa dito nga sila gani naghatag gani dito sa mga libihanon nga mga matay ra, no? Matud pa dito. Ug gani si Jesus Christ nga tuwa dito sa langit naghatag stand siya forever kay nabuhi man ang ato ang Ginoong Hesus sa walay katapusan. Amen. So the priesthood of Melchizedek is an eternal priesthood. Si Melchizedek igsoon na siya walay katapusan nga pagka saserdote. In the person of Jesus Christ sa atong panahon karon. Si Jesus Christ nagadawat siya sa imong ikapulo, ingon nga siya mo'y presente nga Melchizedek and he lives forever. Wala mamatay ang atong Ginoong Hesus. Hangtod karon buhi siya, so he lives forever as our high priest. Ingon nga siya mo'y labaw na to sa sacerdote nga sama siya kang Melchizedek. So si Jesus Christ nagadawat igsoon diha sa atong mga ikapulo gikan sa tanan nga mga magtutuo. Tungod kay siya mo'y nagtindog karon sa atong panahon nga siya si Melchizedek. Amen? Melchizedek. Busa mga igsoon, para nato ang ikapulo nagapadayon gihapon nganhi sa atong bag-ong panahon, atong New Testament, tungod kay gi-emphasize ug maayo ni Apostle Paul nga si Jesus Christ mauna din siya ang presente nga Melchizedek, nga kana si Melchizedek in the beginning of time pa lang daan, si Abraham naghatag na niya ikapulo. Moto sa Old Testament. It begins with Melchizedek, ug diri po sa ato ang New Testament. So, si Jesus Christ nag-stand forever as Melchizedek also. So, siya po ang nagadawat diha sa atong mga tithes and offerings, especially to our tithes. So enough na nasabtan nato na mga igsoon. Maghisgot ta sa makadiyot asaan gitawag na to ang sobrang nagani sa tithes gitawag nag offering, no? Lucas 12 versikulo 32 ngadto sa 34. Og diri gingon, ayaw hadlok jutay nga panon. Kay nga ang nahamutan sa inyong amahan ang paghatag kaninyo sa gingharian.
33. Ibaligya ninyo ang anaa kaninyo o maghatag kamo og limos o magbuhat kamo alang kaninyo o mga puntil nga walay pagkadaan. Usa ka bahandi sa mga langit nga dili madunot, diin walay kawatan makaduol bisan bukbok makakutkot. Okay. So, igsoon ko diya sa Ginoo, on the other side of the Bible, nagsulti siya diya mga igsoon, aside from offerings, napagit siya gisgutan nga mga limos. Dahil sa to limos. So, maghatag po daw ta og mga limos. Muna mga igsoon ko diya sa Ginoo, kanang mga limos, pareho na sa charity, out of love. No, nga, yatay na to nga, uy, na may mga kuan dito, mga tabangunon, diya sa hospital, diya sa kuan, tabangan na to. Ay, nabi tayo, nagingon ako, pastor, muningon na, so, basta na bakante ang GCash o muhatag ta dito kay na sila nasa hospital no? So muna mga igsoon ko din sa Ginoo, that is a part of your limos or alms. Diri sa distrikto, lagi ni diri programa igsoon nga kung lunay mamatay nga diin usa sa mga member sa church or sa district, hatagan din na muna sila sa kanang gitawag nga specific amount plus katong bulak sa patay. Isa gitawag na katong butana to condolence from the Church of God District 2. Butana na din na muna mga igsoon nga muna yung mga programa diri, one of the program nganong naabit tay gitawag og Clergy's Network diri sa District 2, dili na para mo kompetensya sa Church of God, kaya di man na church network man na. So, pinaagi diha mo na among mga financial system, kanang sa Clergy's Network igsoon, nga nasayo pang uban, nga sa church na, di na siya church, actually, kuha na siya igsoon, kanang gitawag na siya, para na sa mga limos, no? Mga na magsakit, makahatag diri ang distrito, diha sa mga members sa distrito. No, dayon gawas nga makahatag tag mga balasahon, mga leksyon, mga traps. Pero ang focus po na makatabang pud ta labi na kung naay namatyan. Unay focus og sa barangay pa sana nga gitawag nila mga managsuon ba, amot-amot man na sila para nga atong ihatag sa namatyan itong dan. Diri sa distrito na batasan namo nga pinaagi usab dian ng gitawag na mong Clergy's Network igsoon nga ang kada naay mamatay or bisan naay ma-hospital panitan calamity fund na muna, no, gitawag na mo nag charity fund nga ako ginanggidahin niya mo na specific amount depende po sa case, no, specific amount na siya ihatag plus katong bulak sa patay nga ibutang diha sa Maylungon. Kung naapod sa hospital, specific amount gihapon para tabang gikan sa District 2. Muna igsoon, diha na mo asa gikuha na mong budget ana dito sa pundo sa Clergy's Network. Muna igsoon nga naay network. Always remember, ang Clergy's Network dili siya church, kundi mo na siya ang among financial system para makatabang mi sa Church of God. Amen? So enough, nasabtan kayo na ito na siya. Okay. Hello to Evangelista Asher Postrero. Kanang tao nga dili mo hatag sa bahin si Ginoo, kawatan lagi. Kay kinahanglan mubayad kita sa ikapulo mubayad kita sa ikapulo. Wala Lucas 18:12, no? So ato nang basahon na yung Lucas 12:18. Lucas alam na dire gida 12:18 mo siya. 18:12. Bilang ato ni ko. Hello, taga-Agusan. Sa pagpaklaro. Jerusalem Church of God. Lucy, nagapausa ako makaduwa sa simana. Nagabayad ako sa mga ikapulo sa tanang makita anak. Sada ba de? Sa ang ikapulo, salamat pa de. Pero imong gipalapla og maayo nga dili na siya offering. Kung dili bayad na kay man kawatan gid ta tanan. Di ba? Kawatan gid ta tanan ka pabayron mo gyud ta probability. Okay. So muna mga igsoon ko sa Ginoo nga ato hinumduman nga ang ikapulo mga kaning Biblia gawas sa mga ikapulo mga offering nagsulti pud siya diha og mga limos or charity nga para unsa pag-budget ang kuan. So muna nga sa ako lang gisgutan, pasalamat po din sa distrikto nga naa mi gitawag og Clergy's Network nga anytime na ay mga nanginahanglan diha dito mi mokuha sa pundo sa Clergy's Network para nga
malahi ra tong pundo sa church, dito may nagkuha sa pundo sa Clergy's Network para makatabang, no? So daghan pud ang among natabangan diri, no? Na hospital, na apoy na kuan kanang mga namatyan po mo na nga ato po silang gipanggahinan sa district na siya, dili na siya sa kanindot po dunta kung naapoy mga association labi ng inana diha sa nasyonal nga unay mamatay na ay inana makatabang po dayon, no? So ato nang i-pray nga napod sila yung mga gitawag ng inana mga network diri sa tuwa naantay mga network pareha sa ni Asher Postrero network na to ni open-minded ba po ni? Mga to ba siya? Actually, Jerusalem Church of God siya, no? Siya, pangutan na ng tawan na. Paya, okay, makasupa ka na ng sugo sa Diyos. Okay, dahil salamat sa imong pagduga ha, Brother Asher Postrero. Okay, see you soon. Okay, so, kung sa gingon sa Ecclesiastes 11, versikulo 1 o 2, nganong kinahanglan mo hatag-tag mga limos? Nganong mo hatag-tag kinahanglan ng mga charity, mga tabang igsoon sa nanginahanglan, especially diha sa mga katawan sa Ginoo? Ecclesiastes 11 verse 1 nanto. Dili gingon, isalibay ang imong mga tinapay ngadto sa katubigan kay kini ikaplagan ora nimo sa tapos ang daghang mga adlaw. Dos, hatagi og usa ka bahin ang 7 o bisan pa ang 8 kay ikaw wala masayod kung unsa ang kadautan nga mahitabo sa ibabaw sa yuta. Dagihan ang balang kasulatan igsoon nga ipanglabay daw nato dito ang atong mga tinapay sa katubigan nga nagrepresent na igsoon sa mga katawhan, sa mga less fortunate people, sa mga katong mga makililimos unsa pa na diha, tanan nato nga mga tabang, tanan nato nga mga limos igsoon, that is for the insurance para sa nato. Ano man, kay niya siya ay kabala ka ipangsalibay ninyo na inyong mga tinapay, buti inyong panalangin, share your blessings. Muni gingon diri ni Sister Hidelina, no? Na share your blessings. Okay. So, pag mo share ka sa imong blessings, diha ang gitawag na siya mga limos-limos nimo, tabang-tabang nimo sa mga nanginanglan, mauday na siya igsuon ang pagpundo natong insurance para sa umalabot nga mga distraction sa atong kinabuhi. Amen. Kay matod pa niya diha sa versikulo 2, ay kabala ka, magabalik ra ninyo kay wa mo makabalo versikulo 2. Ecclesiastes 11 versikulo 2. Kay ikaw wala masayod kung unsa ang dautan nga mahitabo sa ibabaw sa yuta. Wa ka kabalo. Basig gwapo pa kay ka karon, gwapa pa kay ka karon, tanawa ang Turkey. Okay? Ang Turkey na gilinog. Makita nimo mga building na kuan. Wa to sila kabalo nga mahitabo to. So, ang mga arms day nga itong gihatag siya, mga limos-limos day, insurance na nato, na bisan na ay mga bagyo, na ay mga unos, na ay mga minus ang negosyo, gamay ra customer, kung kusog ka maghatag-hatag igsoon, kusog ka magtabang-tabang, kung naay nang inahanglan, nabitayo say, nakoy nakita dito sa suki nako sa Gcash restaurant, nagyan na dito yung magduol, pagduol ana nga murabag ka ng less fortunate. Nagi na siya gigahin dito nga hatag na para na nila. Okay? So, dito po sa aking painitan dito sa Mulabi, si Perla, hello, Ate Perla. So, pag muduol na dito ang buang, nga siya gamay pong restaurant, dawa sa kainitan. Pag muduol na itong buang, magpanana itong buang, ako yung makita dito, kuha din na siya sa plato sa buang, may plato na buang. Iyan na yung gigahinan dito, hatag din niya dito sa atong buang. Niya pakanon sa lahat, ilahi sa customer. So, dibutan niya dito, buutan kay buang niya yung zone. No? So, muna nga, kay makatawa ko niya, grabe din, siya gilainan ako na sila pastor. Kay mauman na itong mga panalangin. Sa panahon, may nakasagot siya, pero Catholic to siya. Sa panahon mong nga minus ang customer, malipay ko kung makikita ko ng mga buang kay mudaghan akong customer. Kaila na si Sister Hidelina ng akong painitan. Okay, siya mo nag-introduce ng Sister Hidelina. Why ka na? Muna yung painitan. Si Perla. Okay. So, muna mga igsoon, nga, kanang gingon niya siya, give to 7, yes to 8. Kanang ipasabot niya nga 7, panghatag ka mo sa 7, muna gitumbok dito sa Deuteronomy 12, versikulo 6.
Ang ika-8 na igsoon mo na ng katong mga limos, extra giving na siya. Gitawag extra giving, mga charity na siya. Nga para na siya sa mga distraction insurance. Okay? E wata kabalo, matod pa diha, wata kabalo nga so to Wala ta kabalo kung mas awal masayod kung unsa ang kadautan nga may tabo nga sa ibabaw sa yuta. sa ibabaw sa yuta. No? So natin gyapon tay another protection sa atong mga extra giving, no? So kanang lain mga ayo nimo sa boss na igsoon, hatagi. Basta sigurado lang kung nandito sugaron. Hatag mo sa una nga buta-buta siya igsoon, buta-buta. Oh, pagkasunod na lang nakita na ako nito nagtungits. Ayuhang tungit sa buta oy. Singkit na niya yung matag. So kada to ano kumuhatag dito na kumuhatag sa mga badyaw. Sigurado para to sila nga mabalan o matabangan, no? So, muna mga igsoon ko din sa Ginoo, ang purpose nganong muhatag tag mga extra giving ngadto sa mga makililimos, ngadto sa mga tabangunon igsoon, the purpose is sa bersikulo 2 nangin siya, because you do not know what disaster may come upon the earth. Kaya wala ka mahibalo kung unsa ang mga kadautan nga moabot diha sa kalibutan. Muna nga mas bintaha gid ang manggihatagon ta igsoon bisan pa diya sa mga makililimos. Kaya naibig daghang mga tao nga mangaway ang makililimos. Tinod. Nay kasani sakay kog van pa sa pagatian. Nakatapad kog professional gud siya nga babae. Ning dool man po ning nagdalag bata na kuan badyaw. Ano siya, ma'am, inahan. Ano siya? Ni na siya, kana dito imong kadakog lawas, giingnan man niya dito. Kana dito imong kadakog lawas, ug imo pa nang ipanglabada, imo pa nang ipangtrabaho, nang guna ka. Di na ka maging unay, kasabaan niya mali dito igsoon. Nadugay, wa mo ko kaagwanta, kay justisya mo, kay lagot mo nang justisya. Dako siyang giingnan, ma'am, pananglitan man, ma'am, ug mga apply ni mo naglabada, imo dawaton. Wa sa katimo. Kay ultimo siya mismo, di mo dawat atong hitsuraan. So, may lang kayo mo istorya nga kana imong kadakog lawas may pagipanglabada na ang pangutana og mga apply niya. Di man siya mo dawat. Kay hugaw kayo. Muna mga igsoon nga may pagmuhatag na lanta. Hatag kanyang 5 pesos, lipay na kayo ng usa ka makalilim. Hatag kag 10 pesos, mudupli ang iyang kalipay. Ug wa kay ihatag, mga saba pa ka, magdumot to siya nimo. No? Moingon, basig moingon to siya huna-huna ba? Dugaya pag mamatay ni bayhana. Patay ka, itumulo ka sa ilo. Wa ka palo, di pa kasabot sa ilag istoryahan, gansi. Pero unsay gingon sa Ginoo? Gitudloan sa Ginoo ang mga katawhan nga gawa sa pagpanghatag nato sa tithes. Kanang di man nahatag ang tithes, kuan man na siya bayad. Okay. O bayad sa portion sa Ginoo. Muna nga mingon ka. Salamat sa 9,000 Lord. Imuhang ni 1,000 Lord. Bisag 10,000 ang nakumbong, 9,000 pasalamate. Ano man, kay ibalik nimo to sa Ginoo. Iyas mo to sa Dios. Okay. The purpose why you give the extra givings is wa ka kabalo kung unsay dangatan sa imong kinabuhi ug mga bata. Matod pa bitaw sa Ephesians nga ang adlaw daw tan. Muna nga kinahanglan nga the days are evil. Muna nga kinahanglan buhaton nato ang mga charity. Amen. Buhaton natong pag-alagad sa Ginoo pinagis pagpanghatag sa ngadto sa mga less fortunate na people. Okay. So buti pasabot mga igsoon ug ang plano diri sa Ginoo sa atong mga kabtangan or sa atong kwarta mismo, God's plan for our money is para gitagan ta kwarta sa Ginoo para nga una na atay magamit, ikaduha para natay ma-return sa Ginoo, ug ang ikatulo mahatag po nato ang mga offering ug asa nato ipanghatag nga naatay napanalanginan ta, ug labaw sa tanan ang mga makililimos mao din ay insurance nato sa panahon nga naay linog, naay tidal wave, naay mga tsunami o kunsa pa, ilikay ta sa Ginoo kay manggihatagon kay ta sa mga makililimos. Hinaot mga igsoon ining ka udtuhon, udto naman gyud, maayong pagpaniudto ninyo dinatanan. O kami hapit na pud mi maniudto karon. Thank you sa mga sponsors. So, igsoon ko di sa Ginoo, it means nga ang God will take care of you when disaster comes into your life. Muna,
igahin ka sa Ginoo, ilain ka sa Ginoo, samtang ang uban nagakuha na dito lumos na ikaw dito nalain. Amen. Kay naani mo ang batasan sa mga extra giving. O bisan pa niya na matud pa sa Ginoo, makagarantiya ta na matud pa sa Ginoo, isalibay lang tanan nimo mga pagkaon. Buti pa sabot mga extra givings. O sige, paghimo og mga extra givings, kay wa ka kabalo kung wa ka nasayod kung unsay dangatan sa kalibutan ug madamlag. So, buti pa sabot sa Ginoo, God is able to protect you if you follow His words. If you follow His command. Ang iyang command, isalibay, ato pa, we will help sa tanan nga mga nanginahanglan igsoon kaniya sa Ginoo. So, nining ka utuhon before pa igsoon sa ato ang what do you learn sa atong estudyante. Tagansan na ito sa gigayon sa pag-muni-muni kung sa iya isulti. So, ato sa basahon ni Gingon nga dili makasabot kay nabutaan sila. Okay. So, muna mga igsoon, okay, di lang nato ni basahon kay muro mag-lain. Hindi lang na pastor Asher Postrero. Proverbs 3 verse 9. Ito, iatag ang tanan na portion. Dayon, hatag bahin sa Diyos ayaw pag-angkon sa butang na dili kana atua. Okay, dahil sa naman Brother Asher Postrero. Okay. So, nining kabuntagon, salamat kayo. Matupay gani ni Brother Asher usa, makasupak ka na sa subo sa Diyos na dili ka mangawat la. lainag. Tadi, di man kayo na akong mabasa, no? So, sa Diyos. So, tumana igsoon. Salamat. Isa po din siya sa mga nag-live. Ang atong usa ka igsoon, mga ka-network na to, diha dapit sa Agusan. Okay. So, daghang kayo salamat sa imuhang mga comment usap. O, nining kabuntagon ng igsoon. Let's hear from our student today sa HBI. What do you learn? Kung saan may mong nakatunan karon may tungod sa ikapulo sa mga habit sa Diyos nga atong ibalik yung portion ng manghalat ka o gawa sa halad na pag maglimos ta ngadto sa uban. Amen. Sa akong na-learn, Pastor, kay Kuan, daghan. Ubay yun kay sa una nga nan-deliver, wala pa ko sa Church of God, I'm always thinking di padulong ang mga tithes, mga hatag. So, naglibog ko. Una nga, hangtod sa pila ka mga panahon, karon na nahayagan na yun. So, nahuli pa na ito mga kulang kung mga pangutanas ng ginagawa. So, dito nakita na ako nga, di ay ang kato para di ay sa Ginoo, kung 10% diha para sa Ginoo. So, bahin. So, kung manggani, para sa akong nakita karon is cycle lang. Ay, ang hatag sa Ginoo, hatag sa tao, hatag na po sa kanana ang gitawag na ito mga ginahanglan sa mga katawhan. So, blessed po na ako blessed kita kay kanana ang hatagin, gimanduan kita sa Ginoo. If ingon lang ta sa Ginoo mga kawatan, pero napay dili kawatan lang. So napay purpose nga aron nga makabawi, masulbad I mean. Dayon also mas may nang daghan tag storehouse. Kay danmore nga magkadaghan, danmore nga panalangin or moawas na ipahangatag sa uban nga nanglan. Umorto ko Pastor, thank you. Okay, dahil kay salamat na kay nakatunan ng kabuntagon, no? So, muna nga, ang nakalahi man sa Ginoo kay di ta pisuhon. Amen. Bitagaan tag ideya para makaiskapo sa pagkakawatan. No? Muna nga, nindot kayo, God is so good. So, daghang salamat kayo nining kabuntagon, ninaot nga nasabtan usab kayo. Nato igsoon, ngano na, no? So, muna nga ang Ginoo nag-challenge ka nato kanunay dili para nga maglagot ka niya o dili para mahatagan nato panahon nga diin mahatagan nato panahon igsoon nga diin makuan nato singalan mahatag nato ang balik ang saktong relasyon ngadto sa Dios para ang iyang andam nato nga mga panalangin igsoon iyang igabuko nato walay babag. Kani magong panalangin sa Ginoo, mura nagalingan bitaw. Ang galingan di ba nag-ana ng galingan? Daghan kay na diha gibutang nga kanang humay. Pero ang nagpugong ana ingon ani ra kadako. Paslatan nga ni naginani kadako, adi na magubo ang kanang gitawag na panalangin or katong mga i-stack na panalangin. So, nakita sa Ginoong puno na ang iyahang katong murag ibudo. Puno na.
nababagan ng pagkakawatan. So, muto, nangita siya pamaagi, hatag mo na ako, kay aron kwaon ng kawatan. Pag makuha ng nakababag anak, magbubo dayon ang daghang panalangin. So, inana ang prinsipyo sa galingan. Babagan rin na ginani kadako. Bisang pag unsa kadako ang imbudo, di na mo agas ang humay. Pero makuha na ganito, ang iyang nakasapalan na isuon. Muna nga sa espirituhanon, ginan sa Ginoo. Okay, mga kawatan mo, turahay mo kabalakan, ita kong pamagi, bring you all the tithes into the storehouse. Dahil siya, sulay ko ninyo, di ba? Tangtangon ako ng kababag. Tangtang sa kababag, mukanta na dahil when upon thy bellows you are 10 pestos, count your many blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. Okay, let us pray, John. Our most gracious, loving Father in heaven, Father God, this morning, we praise your name. You are a great God. You are a God of blessings, a God of healing. O bisan pa niyan na Ginoong Diyos, we praise your name. Ituboy ka namo sa mong kinabuhi. Salamat kay Ginoong Diyos. Nga bisan pa, ikaw, mimprangta ka namo ang kami nangahimo ng mga kawatan. Nakasupak nga na kanimo Ginoo apan ikaw usab ang Dios nga nagamahal o nagapalangga kanamo nga diin ikaw naghatag usab og pamaagi sa imong makatawhan aron kami makalikay makalingkawas ni anang gitawag nga nakababag sa mga panalangin nga mao ang pagkakawatan Ginoo. Lord God, ining kabuntagon, salamat sa imong challenge sa matag usa kanamo nga nagaingon ikaw, bring all the tithes into the storehouse and prove me now, says the Lord of hosts. Diba matud pa nimo Dios nga ibubo nimo, abrihan nimo ang mga kambuanan sa langit ug imo ibubo ang panalangin nga mag-aawas na ang among mga puos. Ginoong Dios, salamat kayo nga among nasabtan Ginoo ang mahitungod sa principle of storehouse nga pinaagi din ni Ginoo nga the more nga daghan ng storehouse, the more nga daghan stock na among mga pagkaon Ginoo nga na Ginoong Dios alang sa imong kahimayan. Father God, nining kautuhon usab, salamat sa naminaw, bisan kanini Ginoo ikaw magabubo sa imong mga saad ngadto kanila, mga nag-awas nga panalangin Ginoo, labi na sa nakasabot niini imuhang pag-challenge kanamo Ginoo. Kami usab Ginoo, more blessing sa morning talk Ginoong Dios, gamita kami sa matag karon ug unya Ginoo hangtod sa imong pagbalik o Dios. Gamita kami amahan ug ingon usab sa tanang magbubuhat, ikaw bless Ginoo bisan pa nga among mga national leaders, ikaw maghatag kanila more knowledge and wisdom ug bisan pa niya na Ginoo labaw sa tanan ang pagka mapainubsanon ug labaw sa tanan pag-alagad nga kanimo sa tanan ng mga pastors, sa tanan ng mga evangelista, sa tanan ng mga missionaries, ikaw magapanalangin Ginoo more knowledge and wisdom ug sa tanan nimo makatawhan more blessings pa mag-abot Ginoong Dios diha sa imong iglesia sa Dios. Father God, initak na karon, salamat Ginoo kung natapos na mo kini tanan, napuno kami sa kalipay ug puno kami Ginoong Dios sa kadagaya sa mga kasing-kasing Ginoo, ansaktan na mo kinitanan. Kinitanan na God, ituboy na mo ang mga pagpasalamat karon ug salamat usab sa kapasayloan sa mga sala. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Ginoong Diyos, mga kaigsuunan ko diya sa Ginoo ining kabuntagon, ingon usab nga ang atong Ginoong Diyos nagahatag kanato og mga mga pahimangno mahitungod nining butanga, dapat magpasalamat ta kay aron sa ingon ni ana, mag-enjoy ta sa panalangin nga iyang gi-prepare sa matag usa kanato. Amen. Uban sa ako mga kaubanan dinhi karong kabuntagon, uban sa atuang nasa control si Brother Christian Saroni Villarande ug ingon usab sa atong estudyante karon sa HBI nga mao si Joshua Harihone. Of course, this is Pastor John Villarante saying goodbye for now ug ang Dios magpanalangin kanatong tanan ahead of time ug bisan pa niya na amoy ibili ng among linya igsoon nga nagaingon ang taong maalamon kumukaon og lechon manok ang bukog ilabay ang unod kanon. Amen. To God be the glory. Regards to all brothers and sisters. Happy Monday.